Si Prinsesa Aubergine. Ito ang kwento ng aubergine. Hindi nung gulay Nagsimula ang kwento sa magsasaka na si Jack na nakatira sa maliit na kaharian ng Flaminky. Talong lang ang tinatanim ni Jack. Oo, isang gulay. Simple at tahimik lang ang pamumuhay niya. Sa katunayan, tahimik talaga ang buong kaharian. Aalamin natin kung bakit. Isang araw, nang mamita si Jack ng kanyang mga tanim, may narinig siyang batang umiiyak. Isang sanggol na babae na nasa liblib ng mga hinog na talong. Meron din siyang mga perlas na nakatali sa bewang niya. Mukhang mag-isa ka lang dito Hinanap niya ang mga magulang nito at nang di niya makita, nagpasya siyang umuwi at alagaan ito. Sarah, tingnan mo itong nakita ko. Isang sanggol na babae. Naroon siya sa gitna ng mga gulay at mayroon siyang suot na mamahaling kwintas na perlas. Sa sobrang tuwa ng mag-asawa, nagpasya silang itago sa ilalim ng lupa ang mga perlas at alagaan ng bata. Walang anak sina Jack at Sarah. Itinuring nilang biyaya ang sanggol. Anong pangalan niya? Aubergine na lang kaya. Yamang doon ko siya nakita. At yun nga ang pinagmula ng pangalan niya. Sa kabila ng kaharian, may isang malaking palasyo. Ang palasyong palaging madilim. La 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 la, la la la. Kamahalan? Ito na po ang agahan nyo? Prutas ba tong nakikita ko sa inupin ko? Hindi po. Opo. Ibig ko sabihin, hindi ko po alam kung tatanggalin ko ang prutas o hindi. Kaya naman, kaya po. Ano ba naman kayo? Sige. Hindi ako magagalit. Isa pa, bakit naman ako magagalit? Kung pwede ko naman gawing koneho ang isang to, hindi ba? Ano? Siya si Viviana, ang mangkukulam. Hindi niya lang kinulam ang prinsipe ng Flaminky. Kinulam niya rin ang mga tao sa kaharian at ginawang koneho, manok, at mga uwak. Ito ang dahilan kung bakit tahimik ang kaharian ng Flaminky. Dahil konti na lang ang mga tao ron. Nalilibang si Viviana sa kanyang mahiwagang palayok at nagtatanong doon ng kahit ano. Pero sa pagkakataong to, may mahalagang balita, ang mahiwagang palayok. O aming kamahalan, masakit namang sabihin, pero mukhang malapit na. Ang katapusan ng pamumuno mo, isang gulay ang tatapos sa'yo. Isang gulay? Totoo yun, kamahalan. Isa yung aubergine. Hindi lang siya basta isang gulay. Tumigil ka! Ginagalit mo na ba talaga ako? Isang gulay ang tatapos sa akin? Paano mo ako nagagawang sabihan ng ganyan?
Nagalit ng husto ang mangkukulam at sinarado ang palayok habang buhay. Pero bigla siyang napaisip. Paano nga kaya kung may kung sinong maglagay ng kung ano sa gulay at ipakain sa akin? Mukhang kailangan kong mag-ingat. Kinausap niya agad ang mga katulong para bunutin ang lahat ng mga gulay at itinigil na ang pagtatanim ng mga ito. Wala nang mga gulay sa kaharian ng Flaminki. Samantala, pinalaki ng mag-asawa si Aubergine sa kanilang bahay. Napansin niya agad ang pagiging iba niya. Mabilis siyang lumaki kaysa sa iba at ilang buwan lang, naging napakagandang dalaga niya. Abi, ano yung hawak mo? Ama, nakagawa po ako ng dragon mula sa apoy. Gusto ng mag-asawa na ilayo ang anak nila sa mangkukulam hanggat maaari. Pero napakamapaglaro ng tadhana. Isang araw habang nakakarwahe ang prinsipe, may pansin siyang kakaiba sa taniman. Teka. Sandali, isa ba yung gulay? Lumapit ang prinsipe at nang hahawakan na niya ang inakala niyang gulay. Nako! Pasensya ka na. Akala ko gulay ang nakita ko. Anong pinagsasasabi mo? Sa tingin ko, hindi. Hindi naman masamang magkamali. Nalito lang ako sa mga nakita ko. Ano? Dahil hindi lumalabas ng bahay si Aubergine, hindi niya alam na si Prinsipe Jacob ang nasa harapan niya. Ang namumuno sa Flaminki na alipin naman ng mangkukulam. Nang kausapin ni Prinsipe Jacob si Aubergine, nakalimutan na niya ang mangkukulam sa dahilan na madali niyang malimutan ang mangkukulam kapag magkasama sila ni Aubergine. Maghapon silang nag-uusap at naging matalik na magkaibigan. Hindi ko pa natatanong ang pangalan mo. Abi ang pangalan ko, pero ang buo kong... Teka, ano kaya kung pumunta ka sa aking palasyo? Konti lang ang kaibigan ko at matutuwa ako kung pupunta ka doon. Napaisip naman si Aubergine sa bago niyang kaibigan na gustong-gustong ipakita sa kanya ang lugar nila, kaya pumayag agad siya. Pero nang malapit na ang prinsipe sa palasyo, may naalala siya. Ha? Nakalimutan ko ang pinag-uutos ng mahal na Reyna. Abi, dito ka lang. Aalis muna ako. Magandang gabi po, kamahalan. Ano yon? Walang maganda sa gabi ko, Jacob. Nasaan ang mansanas na pinakukuha ko? Nakalimutan ko pong pumitas, kamahalan. May nakilala po akong babae. Isang babae? Paano nasasabi mo yan ngayon dito sa palasyo? Ginagalit mo ba talaga ako, Jacob? Gusto mo bang gawin na kitang uwak? Ang hindi alam ng mangkukulam na naroon si Aubergine at nakamasid. Natutuwa man siya sa pagiging tapat ng kaibigan. Naiinis naman siya sa kung paano siya kausapin ng Reyna. Paumanhin, kamahalan. Hindi po tamang pagsabihan niyo ng ganyan ang prinsipe nang hindi mo na pinagpapaliwanag. Wala pang nakapagsalita ng ganun sa mangkukulam, kaya galit na galit siya. Ang lakas ng loob mo! Magnanakaw ka? Pumasok ka sa lugar ng walang pahintulot? At talagang sinuway mo ako! Hindi po ako magnanakaw. Ako po si Abi. Pero ang buo kong... Wala akong pakialam. Dalhin siya sa kulungan. Patawad po, Ama. Hindi po dapat ako umalis ng bahay.
Aubergine. Hindi ka lang basta mahiwagang nilalang. Ikaw ang prinsesa ng kagubatan at tagapangalaga ng mga lupain. Pinanganak ka bilang tao para protektahan ang kaharian ng Flaminki. Kailangan mong iligtas ang kaharian laban sa kasamaan ng reyna. Maniwala ka sa sarili mo, Aubergine. Tanging ikaw lang ang makakatalo sa reyna. Nang masabi yun, naglaho ang mahiwagang alikabok. Huminga ng malalim si Aubergine na tumayo. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Ano? Paano ka nakalabas sa kulungan? Sa tulong namin. Pagod na kami sa pamumuno mo. Tapos na ang kasamaan mo ngayon, Viviana. Sinong tutulong sa inyo? Ang babaeng ito? Gamit ang ano? Nasabi na sa akin ng mahiwagang palayok na ang aubergine ang tatapos sa akin. At walang aubergine sa kahariang ito. Wala na. Wala na kayong magagawa pa. Diyan ka nagkakamali, mangkukulam. Hindi mo ako pinatapos magsalita at sabihin ang buong pangalan ko, di ba? Ako, si Prinsesa Aubergine, ang tagapangalaga ng lupaing ito. Hindi! Lumabas ang apoy sa mga kamay ng mangkukulam at hinagis ito kay Aubergine. Pero kaibigan ko ang apoy. pinalabas ni Aubergine ang malaking dragon mula sa apoy at inihagis pabalik sa mangkukulam. Hindi! Wala na ang mangkukulam. Wala na rin ang pagkaalipin ng prinsipe at bumalik na sa pagiging tao ang lahat ng mga ginawang hayop ng mangkukulam. Nagpasalamat ang prinsesa sa mag-asawa sa pag-aalaga sa kanya. Binalik ni Jack ang mga perlas kay Aubergine. Nasa kwintas po ang kapangyarihan ko, Ama. Hanggat nakatago ang kwintas sa kaharian ng Flaminki, protektado lahat ng mga tao at lupain dito. Prinsipe Jacob, matapat ka, mapagbigay at matapang. Ikaw ang nararapat mamuno ng Flaminki. Makikita ka pa ba namin ulit, prinsesa? Babantayan kita, hindi ako mawawala. Makikita mo ko sa malulusog na pananim at maliliit na buto rito. Pagkatapos noon, nagpaalam na si Aubergine sa mga tao. At naglaho sa lugar kung saan siya nagmula. Bumalik ang kapayapaan sa kaharian ng Flaminki. At sinimulan nilang alagaang mabuti ang mga tanim. Nanatiling masaya at maunlad ang Flaminki sa buong buhay nila.